Nakagulatan pa ni Audrey na halos 3:00 na siya nagising ng araw na yon. Masyado siyang napagod sa biyahe nila ni Gabriel. Kahit pa nga ba sabihin ng mabilis naman sila dahil gamit ang private airplane nito. Mabilis ang biyahe, mabilis ang kasal, kasama ang mga nasayang na oras sa picture-picture nila nito na ipiflex daw sa social media upang magsilbing proof na kasal na sila. Sa sobrang bilis na mga nangyari, ay hindi na niya halos na malayan na nakabalik na sila ng Pilipinas. Sarap lang maging mayaman at mapera. Nagagawa ang gusto sa isang pitik lamang. Nakakahiya. Naalala niyang sumuka siya sa loob ng eroplano kagabi, papunta at pauwi nila. Palibhasa ay first time niyang sumakay roon. Parang hinalukay tuloy ang sikmura niya at hindi na niya naiwasan na maduwal kasi hodang maging kahiya-hiya siya kay Gabriel. Wala sa loob na napabungis-ngis si Audrey nang maalala niya ang nangyari. Nang maalala niya kung paanong mandiri si Gabriel nang sukahan niya ito. Napahagikik siya. Naibugat tuloy niya ang iniinom niyang kape sa mga oras na yon dahil sa tawa niyang hindi na niya mapigilan. Grabe, hindi talaga niya akalain na mag-i-enjoy siya sa trip to Vegas nila ni Gabriel. Mas lalo na sa company nito. Kahit pa nga ba sabihing wala itong ginawa kundi ang sungitan siya. Ang eksena niya ng pagiging asyumera niya nung nasa elevator sila nito ay hindi na yata mapapali sa isip niya at hindi pwedeng hindi niya tawanan sa tuwing maaalala niya. Weird, sa ibang babae siguro ay kakahiya na yon, pero hindi siya tulad ng ibang babae. Bakit ba? Inilapit naman ng binata ang mukha sa kanya. Ano pa ba ang aakalain niya? Natural? Akala niya'y hahalikan siya nito. Yun pala'y gagamba lang. Oo na, apektado na ang buong pagkatao niya sa ginawa nito. Hindi niya itatanggi yun sa sarili niya. Pero syempre, ay ayaw naman niyang bigyan ng kung ano man na kahulugan niyon. Normal lang na makadama siya ng ganun, dahil babae siya at lalaki ito. Sabi nga nila, diba? Maraming na ipagkakamali ang kilig at spark sa normal lamang na nararamdaman sa tuwing nagkakalapit ang babae at lalaki. Masungit talaga si Gabriel. Daig pa ang nadaraanan ng buwan ng dalaw. Pero lately na nakakasama niya ang binata, ay napupuna niyang malambing din naman ang lalaki. Malambing at gentleman din naman, nang hindi nito napupuna. Speaking of, syempre ay wala na to sa bahay nito nang magising siya. Saka na lang niya chichikahan si Maris, siguro ay bukas na lang. Hindi pa rin naman siya magsasabi kay Gabriel. Mas magiging maingat na lang siya sa mga gagawin niya sa susunod. Sa ngayon, kailangan niya na munang magluto ng hapunan nila. Sa ganung paraan man lang, ay may ambag naman siya sa pagtira niya sa bahay nito ng libre. Saka hindi rin naman niya akalain na makakatuwaan niya ang pagluluto para kay Gabriel. Para sa lalaki, to be exact. Nung sila pa ng ex niyang si Carlos, ay hindi naman siya nagkaroon ng pagkakataon na malutuan ito dahil hindi naman umabot sa intimate ang relasyon nila. Mas gusto rin nito na kumain sila sa labas. Pakanta-kanta siya habang naguunab ng bigas nang magsabay na tumunog ang doorbell ng pinto at ang phone niya na nilapag niya sandali sa mesa. Pagkasalang ni Audrey ng bigas, ay nauna na muna niyang tinignan ang phone niya. Si Cindy lang pala. Nakarating na rito ang balita na nagpakasal siya. Hayun, nagdedemand ng celebration. Sus, na para namang magagawa niya yon. Saka na lamang niya ito kakausapin at pagbibigyan. Kahit maligo pa ito sa alak. Kapag nakuha na niya ang bayad sa kanya ni Gabriel. Nilapag niya ang cellphone niya, saka tumungo na si Audrey sa pinto. Hindi niya alam kung paano gagamitin ang mga kung ano-anong naka-install sa pintuan ng unit ng fake husband niya. Itinuro rin naman ito iyon sa kanya kung paano niya gamitin. Hindi nga lang niya inintindi. Bakit pa niya pahihirapan ang buhay niya sa mga komplikadong pinagpipindot sa mga makabagong arte ng mga mayayaman, kung sa peephole naman ay masisilip na niya kung sino ang taong nagdodoorbell sa labas ng pinto. Tao na kahit pala'y silipin niya ay hindi naman niya makikilala. Hindi naman kasi siya ang nakatira sa bahay na yon. Natural na ang mga bisita ni Gabriela ay hindi niya kilala. Hello po? Hindi pa man siya natatapos sinasabi niya, ay pumasok na sa loob ng bahay ang napagbuksan niya ng pinto ng mga bisita. Isang may edad ng babae at isang babae na hindi naman nilalayo sa edad niya.
na nakasuot ng plain black scrub suit ang napagbuksan niya ng pinto. Anong oras umuwi ng bahay ang anak ko? Anang may edad na babae nang tuluyan na itong makapasok sa unit ni Gabriel. Hindi naman na siya nagulat nang sabihin nitong anak nito ang binata. Halata din naman kasi ang pagkakahawig ng dalawa. Mas aristocratic nga lang ang ilong ni Gabriel sa nanay nito. Pero ang halos lahat naman ng features ng huli ay kinopya sa mapusturang ginang na ngayon ay pinagmamasdan niya. Umuuwi po si Sir Gabriel. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Rosa. Napakawalang alam mo talaga. Nakairap na putol ng ginang si sinasabi ng babaeng kasama nito na tinawag nitong Rosa. Ay, okay. Pasensya na po, madam. Tugon na lang ni Rosa at yumuko. Lihim na napataas ang isang kilay ni Audrey sa nasaksihan. Hindi yata at matapobre ang nanay ng binata. Kaya naman pala, may bahi din ng sama ang ugali ng anak nito. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang pambablackmail sa kanya ni Gabriel. Gaya ng hindi niya matanggal sa isip niya na masama ang ganoon sa kapwa. Tumikim siya para makuha ang atensyon ng mga bagong dating. Wala pong fix na oras ang dating ng uwi ng anak ninyo. Minsan ay alas 7, minsan naman ay inaabot siya ng alas 9. Really? Tugon nito sa kanya na may kataasan na boses. Opo, really, talagang talaga. Labas ang lahat ng ngipin na sadyang nangiinis na sagot naman ni Audrey sa ginang. Kaya naman pala, hindi rin nakafix ang utak ng isang yun sa kung sino ang babaeng gugustuhin na mapapangasawa. Wow, solid naman sa anghang ang banat nito sa kanya. Parang others, mother-in-law lang naman niya. Nang pagmasdan siya nito mula sa paa niya, isang ngiting nakalabas sa mga ngipin niya ulit ang pinaskil niya sa kanyang muka. Para naman mainis ito kahit kaunti sa mabubungaran ng mga mata nito pataas. Pero syempre pa ay hindi ito natuwa. Bagkus ay inirapan pa siya. Hihintayin ko ang anak ko na dumating. May mahalaga akong sasabihin sa kanya. Paismid nitong sabi bago siya tinalikuran. At tulad sa mga napapanood niya sa pelikula, naglabas ito ng pamaypay kahit fully air-conditioned naman ang unit ng anak nito. At maarte yung pinaypay sa sarili. Naupo ito sa sofa na nasa sala ng bahay. Kasunod dito ang babaeng hindi nilalayo ang edad sa kanya, na hindi na mahirap hulaan na assistant ito o personal na katulong. Kape po, tubig or juice? Alok ni Audrey sa mga ito. Isinara na niya ang pinto. Napagpasyahan na rin niyang buksan ang TV na nasa sala para malibang ang kanyang dearest biyanan habang naghihintay sa anak. Ngunit walang sagot. Para lamang siyang kumausap sa hangin. Lihim na pinagkibit balikat lamang niya iyon. Pinasya na lang niyang ipagpatuloy ang naudlot niyang gagawin sana. Binigyan pa rin niya ng juice ang mga bisita at inilapag iyon sa coffee table na nakapagitna na sa sala. Kung pansinin ng mga bisita niya yon o hindi ay bahala na ang mga ito. Aniya sa sarili. Inom po kayo, huwag kayong mahiya. Aniya pa sa painis na paraan na alam naman niyang inirapan ng nanay ng asawa niya kahit hindi niya ito sinulyapan. Salamat ate. Magiliw at nakangiting bati sa kanya ni Rosa. Nginitian na rin niya ito. Ang donya na katabi nito ay diretso lang ang likod sa pagkakaupo. Gayon din ang pagkakatingin sa TV. Napailing na lamang si Audrey. Ngunit bago siya magbalik sa kusinang parte ng bahay, ay nakaisip siya ng kalokohan. Mano po pala, mommy? Wika niya sa nagulat na ginang nang kunin niya ang palad nito upang ilapat sa noo niya. Bukod sa narinig niya ang pagsinghap ng sopistikadang ginang, ay naramdaman niya rin ang pagkakagulantang nito. Kaya naman palang magpakita ng reaksyon kung bakit kay lamig ng pakita sa kanya mula nang pumasok sa bahay ng binata. May pagmamadali sa mga hakbang ni Gabriel nang pumasok siya sa elevator na maghahatid sa kanya sa kanyang unit. Nakatanggap kasi siya ng text mula kay Audrey kanina na naroon sa bahay niya ang mommy niya kasama si Rosa. Malamang nakarating na sa mommy niya ang balita na nag-asawa siya sa Las Vegas, kaya naroon ito ngayon. Kung bakit kasi hindi siya kaagad nakatakas sa trabaho kanina. Kahit ilang beses niyang sinubukan. Ang ending ay heto, alas 8 na ng gabi pa rin siya nakauwi. Mahirap pakibagayan ng ugali ng mommy niya, kaya inaagapan niya ito na makasama ni Audrey ng matagal.
Kaya lang ay hindi rin naman nangyari ang nais niyang pagmamadali. Pasado 3:00 ng hapon nang makatanggap siya ng text mula sa babaeng maligalig. 5:00 na ng hapon niya yun nabasa ng coffee break niya. Hindi rin kasi niya hinahawakan ng phone niya sa oras ng trabaho. Hindi niya pa nakakalimutan ng araw na kung ano-ano ang pinagawa ng mommy niya kay Maris. Burger patty sana ang inabutan nitong niluluto ng huli nun, pero pina-espesyal pa ng mommy niya. Masyado namang pasaway din ng ex-girlfriend niya. Kahit ginawa nito ang gusto ng mommy niya, sobrang reklamo naman ang narinig niya mula rito. Sa kanya nagreklamo, at syempre hindi naman ito magagawa sa mommy niya. His mom, Natalia, is very known in the business industry for being so condescending. Halos lahat na lang ng mga galaw sa paligid nito ay nais nitong kontrolin. At sa sandaling pagkakakilala niya kay Audrey, alam niya kung ito ang pakikialaman ng nanay niya, ay baka magkagulo ang dalawa. Besides, hindi naman niya tunay na girlfriend ito para pagpasensyahan nito ang mommy niya. Well, not that. Iniisip nga niya na hindi kayang magpasensya ni Audrey. But the fact na walang mawawala rito kung hindi nito pagpapasensyahan ng mommy niya. Aaminin niyang natotorete na siyang isipin. Nang makasampa na siya sa elevator, ay hindi niya maiwasan na maalala ang eksena nila ni Audrey nung nakaraan. Hindi niya na yata makakalimutan ang itsura nito na pikit ang mga mata at tila ayaw dumilat ng ilapat niya ang mukha niya rito. Pero mababanaag naman na ina-anticipate din ito na ang halik na inakala nitong igagawad niya noon dito. Tapos ang pagsuka nito sa eroplano ay hindi rin nakakatuwa talaga. Nakailang ulit niya itong tinanong kung first time nito iyon sa eroplano, pero wala siyang matinong sagot na nakuha mula rito. Tapos ay susuka pala. Kung sana ay matino itong kausap, naagapan sana nila ang pagsuka nito. The moment na tumunog na ang elevator, indikasyon na nakarating na siya sa destinasyon niyang floor. Inalis na niya ang coat niya. Sa pagmamadali niya kasing makauwi, ay hindi na niya napuna na hindi niya pala iyon naalis. Sinabay na rin niya ang necktie niya na nakasuot pa rin sa leeg niya, habang straight lang ang tingin niya, at malalaki ang hakbang niyang tinatahak ang sarili niyang unit. Gabriel! Nagulat pa siya nang hawakan siya sa braso ng kung sino. Si Maris. Maris, nagmamadali kasi ako. May sasabihin ka ba? At least nakapagsalita siya. Gabriel, wala naman. Nakita kong dumating kasi ang mommy mo. And yeah, yun lang. Sasabihin ko lang naman sa'yo yun. Pautal-utal nitong tugon sa kanya. Tinanguan niya lamang ito. Saka hinayon niya ng tingin ang palad nitong nananatiling nakahawak sa kanya. Sorry. Tila napahiya at nakakaunawa naman na binitawan siya nito. Sige. Simpleng paalam niya sa dalaga. Saka tumalikod na siya. Dama niyang nakasunod ang mga tingin ni Maris sa likod niya. Ganito po? Nananansyang tanong ni Audrey sa mommy ni Gabriel na kanina pa naroon kasama niya pero hindi niya pa rin alam ang pangalan. Oo, sige. Paghaluin mo ang tokwa sa itlog. Huwag kang matakot. Anito, masungit pa rin naman ang boses. Nilapitan siya nito sa kusina nang maulanigan na nagluluto siya. Gaya ng ibang ina ay nakialam ito. Oo, wala naman siyang problema ron. Sabi nga niya, tanggap niyang normal sa mga inang katulad nito ang ginagawa na pangingialam. Sige po. Magalang na sagot ni Audrey naman. Sinunod niya ang mga sinasabi nito at instructions. Kahit lihis pa iyon sa mga napapanood niya online. Kahit ang sungit-sungit nito habang tinuturuan siya. Sa katunayan, humagikik pa nga siya sa tuwing namamali siya sa ginagawa niya. Iniirapan lang naman siya nito. O yan, ano yan? Mango Graham sana mother, panghimagas. Sagot niya. Tinawag na niya itong mother talaga. Nang hindi naman ito magreklamo ay natuwa naman siya. Ang dami mong pagkain na gagawin pala. Dadalawa lang kayo rito. Pag yan ay nasayang. Imposible po na masayang to mother. Malakas kumain ang anak ninyo. Umingos ito. Walang lalaki na mahina kumain, Audrey. Tandaan mo yan. Napangiti ang dalaga. Gusto ko po sanang tandaan, kaya lang ay iisa lang naman ang asawa ko, mother. Wala naman akong pakialam sa ibang lalaki. Natigil sa pagpaypay ang biyanan niya. Napatda ito saglit sa kanya. Siguro ay dahil sa sinabi niya.
Naewan niya nga rin kung saan ang galing. Nanulas na lamang iyon bigla sa kanyang bibig. Ay siya, madaliin mo nang gawin yan at baka pauwi na si Gabriel. Napangiti siya sa sinabi ng ginang. Hindi alam ng dalaga ng mga sandaling iyon ay narinig din ni Gabriel ang mga sinabi niya sa ina. Na, gusto ko po sanang tandaan, kaya lang ay iisa lang naman ang asawa ko, mother. Wala naman akong pakialam sa ibang lalaki. Ang mga hakbang ni Gabriel ay natigil sa narinig niya mula kay Audrey. Ewan ba naman niya, basta bigla na lang tila may kung anong humaplos sa puso niya sa narinig niya mula kay Audrey. Pagkapasok niya sa sariling bahay, ay nagsuot kaagad siya ng apron pagkatapos niyang maghugas ng mga palad niya sa banyo. Hindi siya napupuna ng mommy niya at ni Audrey, kahit pa sa dining area rin naman ng bahay ang banyo na pinasukan niya. At sa fridge naman na nasa tagiliran lang ng dalawa, nakasabit ang mga aprons na kinuha niya at sinuot sa sarili. Ang mabilisan na kilos niya upang maka-entra siya sa mommy niya at kay Audrey sa kusina ay naudlot nang dahil sa narinig niya na tugon ni Audrey sa mommy niya. He froze for a while. Wala pa naman kasing babae na nakakapagsabi sa kanya niyon. To think na hindi naman normal ang mayroon na kasal sa kanila nito. Bakit ang genuine ng mga sinabi nito sa pandinig niya? Saka, bakit kasundo yata ito ng mommy niya? Ang totoo, Audrey giggled while his mom instructed her. Sa masungit pa na paraan. Kung ibang babae yun, hindi ba dapat ay mainis ito? Sino bang gugustuhin na pinapakialaman? Even him. Ayaw niya na nasisira lang ang diskarte niya. Pero si Audrey, kakaiba talaga ang asawa niya. Aniya sa sarili. Mom. Bati ni Gabriel sa kanyang ina na bigla na lamang sumulpot sa harapan niya at winasiwa sa mukha niya ang tanga nitong pamaypay. Napuna na kita, kaya nilapitan kita. Mahina nitong sabi sa kanya. Sabay nilang sinulyapan si Audrey na nakangiting nag-aasikaso pa rin ang mga lutuin nila at tila hindi sila napapansin. Ganyan ang tamang pagluluto, anak. Like love, yung nakangiti ka na para kang hibang dahil nga in love ka at ang pinagluluto mo kasi ang taong mahal mo. Mom, mother knows best, believe me. Sa kilos mula pa kanina ni Audrey, ay alam kong magiging mabuting may bahay siya sa'yo, anak. Kaya wag mo na siyang pakawalan pa. Nakangiti na saad ng ina na kinagulat ni Gabriel. Mukhang nagustuhan ng mommy ni Gabriel si Audrey. Paano niya ipapaliwanag sa ina na kasunduan ng lahat sa kanila ng asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.